Dito guys, marami ding marami ding nag-walking ba. Dagdag bawas. Dagdag bawas sa katawan. Hello guys. Day off natin today. At kaya ngayon ay vlog muna tayo. Okay, so ang target natin puntahan ngayon is yung seaside dito sa Kuwait. Kaya see you. Okay, bago natin puntahan guys yung isang part ng isang area dito sa seaside is kailangan natin pumasok doon sa isang mall para makatawid tayo doon sa sa seaside. Yung tinatawag na Marina Mall dito sa Kuwait. Early 2000 nag-open yung Marina Mall dito. Yung Marina Mall ay isa sa pinakauna na social na mall dito sa Kuwait. Pero sa paglipas ng panahon marami ng magagandang mall at malalaking mall na nagsulputan na dito. Kasi nag-boom na rin yung tourism nila, dumami na rin yung mga tao. Itong Marina Mall ay isa pa rin to sa mga mall na hindi pa rin pinagsasawaang puntahan ng mga tao kahit medyo matagal na siya, at isa sa pinakaunang magandang mall na nag-open dito sa Kuwait bago pa nagsulputan yung mga malalaki at mga mas high-tech na mga mall dito. So ito siya, malapit na tayo. Okay, bali ito yung harapan. Okay, ito yung Saleh Mubarak Street. Tapos bali ang seaside doon sa area na yun, ang seaside doon. So papasok tayo dito, then lalabas tayo doon sa para meron siyang bridge doon papunta sa kabilang side ng mall na to na tinatawag na Marina Crescent or yung Marina B. So puntahan natin. So pasok lang tayo dito. Ito guys, nung araw nung wala pa tong Marina Mall, plain lang talaga siya, parang mga lumang building to. Before early 2000 o wala pa yata 2000 yun nung simulang i-build itong Marina Mall. Ito, okay. Ito na yung pinaka front ng Marina Mall. Okay. Okay. Ito yung pinaka main entrance. So meron ditong stairs. Ito kabilaan. Tapos meron din ditong gusto mo mag-escalator, gusto mo gusto mo magbawas ng timbang, dito ka pataas. Pero escalator, ayan. Pasok tayo dito. May Levi's dito guys. Starbucks. Nandito naman pataas ng food court ito. Food court at saka sinehan. Ayan. Dito guys talaga click na click ang mga restaurants, coffee shops. Kasi mahilig talagang kumain ng mga tao dito. Para sa Pilipinas din.
So ito guys yung ano, yung bridge papunta doon sa kabilang side. Ito na yung bridge. So ito yung ano, coastal highway. Yan ito. Gulf Road. Yan ang Gulf Road. Sa dulo nito yung seaside. Meron ditong Baskin Robbins and Krispy Kreme. Diyan mga halos Pinoy din ang mga staffs. Then bababa tayo sa ground, pinaka ground. Okay guys, pagbaba mo dito sa ground, lalabas kayo dito, puro restaurant na kaagad yung makikita nyo. Ayan, puro coffee shops and restaurants. Alam nyo guys, itong area na to, yan, from mula doon hanggang doon sa lalakarin natin sa area na yon, ito guys, nung araw ay tubig.
So bali tambak pa lang ito noong mga before 2000, early 2000. So ang pinaka seaside nila dati is itong area na to. So yung area na yun, nung wala pa yung Marina Mall, ito ay parang dyan nagja-jogging yung mga tao, dyan nagbabike. So yan parang pinakapasyalan lang, which is yan ay buhangin ng araw. So itong area na to, dagat pa ito do guys, dagat ito ng araw. So wala pa talaga, totally wala ito ng araw. Okay. Kasi itong area na to nung bago pa lang tayo dito sa Kuwait, dumating ako dito sa Kuwait ay 96. So wala pa tong building na to, wala pa yan, wala pa tong building na to. Seaside ito guys. Ito dito yung mga namamasyal yung mga tao. Kasi dito yung accommodation namin sa area na to. Yung sa company namin, trabaho namin. Okay. So ito baling tinutungtungan natin itong mismo ito. Dagat ito guys. So tambak na lang to. And then so dito nung na-extend na siya, natambakan. So dito siya nagkaroon na ng dito siya nagkaroon ng seaside. So guys, dagat talaga ito ng araw, dagat. Itong tinutungtungan natin na to, dagat ito guys. Ito. Okay. Area na to. Dagat ito guys. So hindi ko alam kung gaano karaming, ilang toneladang buhangin yung or lupa yung tinambak nila dito. So mahaba to guys, hanggang doon. Tapos hanggang doon mapupuntahan natin yung area doon kung hanggang saan yung itinambak nila. Okay. So lakad tayo dito. Ito guys, oh. Ang laki ng tinambak at saka iniusog nung lupa nila dito. Ayan. So marami din dito nagre-retreat ng mga families. Yung mga taong off sa work. Ayan. So tayo naman ngayon lang nakalabas ng ganito din sa off ng work. So nakapag-vlog na lang ulit tayo dito. So first time nating mapuntahan tong area na to. So tingnan pa natin kung anong meron dito. Kasi guys, katulad na sinabi ko nung kanina, itong nilalakaran natin ito is tubig ng araw. Maganda rito guys, oh. Kapag relax. Yan, may mga shed dito, pwede makapagpahinga. Pero dito nga bawal syempre yung mga loud music, bawal yung mga public sayaw-sayaw, mga ganyan. Kasi Muslim country to guys, medyo mahigpit sila. So pwede lang yung ganyang gatherings. So ngayon pala ay medyo dumidilim na. Kasi nag-start tayo mag-vlog kanina is mga around 5 o'clock, so medyo may araw pa yun. Ngayon ay 6 o'clock na. So medyo kumakagat na yung dilim. Yan, may family doon, yun, pasyalan sila. Medyo relaxing din dito guys. So palibasang marami ng place dito sa Kuwait na na develop. Nung araw, nung bago pa lang open tong area na to, grabe ang tao dito, grabe. Pero sa paglipas ng taon ba, marami nang nagsulputan ng mga pasyalan, mga malls na malalaki, so parang nahati-hati na rin yung mga tao. Tapos marami ditong madadaanan ng mga pag halimbawang wala kayong dalang pagkain, so marami naman dyan mabibilhan ng mga ganyan, mga kiosk, mga stall na pwede mabilhan ng mga pagkain yan. Tapos ito, dito sa area na to, ito yung pinaka famous na lugar para sa mga Pilipinong mga mahihilig maglaro ng basketball. Araw-araw dito guys. Yan dito. So yung mga mahihilig sa mga basketball, katulad natin ng araw na
Ngayon lumipas ang panahon guys, hindi na natin kaya. Bumigat na ng timbang natin. So ilang ano to, bali 3 whole court yan guys. Ayan, tabi-tabi. So ito mga makikita mo na to, halos puro mga Pilipino yan. Ayan. Ayan, dami. Okay. Sobrang laki guys ng itinambak na lupa dito. Kasi kita nyo guys yung mga sasakyan na yan yung Gulf Road. And then sa tabi ng Gulf Road na yung mga sasakyan na yan, buhangin na, seaside na yan. So dyan yung naglalakad yung mga tao, nagbabiking, jogging, ganyan. And then tubig na. So from dyan sa parking area na to, yung mga sasakyan na nakapark na yan guys, ay tubig ng araw. Ito. So ang layo talaga guys ng tinambak. Ang laki ng itinambak dito, grabe. Meron din dito guys na kung gusto nyo magrenta ng bike, yan, may tao dito nagbabantay, pwede ka magrenta ng bike. Yun yung mga bike na mga available na bike nila yan. Tapos meron dito ang skateboard na gusto nyo mag tumbling dyan. Medyo inabot na tayo ng dilim, kaya ikot tayo ng konting video. Dito guys marami ding nag-walking ba. Dagdag bawas. Dagdag bawas sa katawan. Okay guys, kung makikita ninyo, itong area na to, ito yung parang original na lupa nung araw na dinagdagan lang ng konti, pinalapad lang ng konti. So parang simula dito sa area na to hanggang dito, yan ito, tinambak na to hanggang sa magkaroon ng parang island na doon, hanggang lumawak. Pero yung original na lupa lang, isagan dito lang. Yan, itong area na to. So tingnan natin. Bali itong area na to, itong tambak pa rin to. Kasi as long as I remember kasi matagal na panahon na din. Kasi ginagawa kong pasyalan to tsaka joggingan nung araw 90s tsaka early 2000. Yung highway na to, ng mga sasakyan na to, yan, ito seaside na to. So ito, bali ito tambak pa rin to guys. Tambak ng konti ito. Yan. So bali itong parang event hall na to is tambak din tong area na to. Itong mga building na to, wala pa yan ng araw ito. Wala pa itong mga matataas sa building ng araw. Yan. Kita nyo to guys, highway na to. Ito yung Gulf Road area. Okay. Ito. Andun yung marina mula pinuntahan natin kanina. So ito mga bago na to guys, wala yan ng araw. Itong Gulf Road area na to, okay, ito guys, highway, itong pathway na to, ito yung joggingan at saka dito kami nagbabiking nung araw. Malayo yan from doon hanggang doon sa may dulo pa. So medyo malayo-layo pa yung guys.
So pupuntahan natin yun sa isang araw, yung dulo nito, pero malayo pa kasi. Tapos itong seaside na to, itong area na to guys, is buhangin na. So dito yung dito yung mga palaruan, may mga duyan dito, may mga tawag dito, mga nag-workout itong area na to. Then siguro sa estimate ko, yung itong area na to, itong tinuturo ko na to, from dyan, dagat na, tubig na, pag ganun. So ganun guys tong araw ito. Okay. So lalakarin natin dito itong diretsyo na to. So itong area to guys, dito tayo nagja-jogging at saka nagba-biking ng araw. So napakalaki ng in-improve. Ano to guys itong area na to is na din siguro mga nasa 20 years na din itong area na to. Ngayon lang natin na vlog kasi para naman maisip din or makita din ng yung mga alam mo yun, mga hindi naabutan yung development itong area na to, is masabi natin or makwento natin kung ano bang itsura nung nung araw itong area na to. Ito guys yung ating tinawiran tulay kanina. Ito yan. Ito yung Marina Mall yan. And then pagtawid mo dyan sa tulay na yan, ito na yung Marina Bay or yung Marina Crescent na tinatawag. And then parking area. So makita nyo guys, itong parking area tsaka itong basketball court na pinakita ko kanina, tubig yan ng araw guys, dagat na yan. So itong area na to, yan, bali yan ang buhangin o yung pinaka seaside, buhangin yan ng araw. Then itong nilalakaran natin, so dito kami madalas mag biking, jogging, yan. Okay. So yan guys yung yung ilang pagbabago na nangyari dito o yung nagawa dito sa seaside, sa Marina Bay or Marina Crescent na tinatawag, na nung araw itong Marina Mall at ang Marina Bay na to ay wala pa. So nag-open itong Marina Mall is early 2000 kung hindi ako nakakamali guys, sa aking sa aking gunita at aking pananaw. Yon. Okay guys, I think that's all for today, for tonight video. And thank you very much sa pagsama nyo sa akin dito sa ating Marina Adventure or yung Seaside Adventure na malapit dito sa Marina Mall, Marina Crescent, at saka yung ilang pagbabago na nagawa dito sa area na to. Actually marami pa tayong mapupuntahan dito sa Seaside. So Seaside Adventure tayo this week. Thank you guys for joining me and watching this video. Hope you guys share it, like, comment, and subscribe for more videos. Thank you.